Magandang umaga po. So ngayon, papunta po tayo sa bahay ni Lolo Mario. Finally, nandito na po tayo sa bahay ni Lolo Mario at atin na po simulan ng pag-i-interview about sa upland farmers. Papakabait kayo. Magandang umaga po, Tay. Ano po ang iyong pangalan? Mario, apelyido ko Alikaway. Edad niyo po? 67. Saan po kayo nakatira? Sa Suok, Lupi. Camarines Sur. Ano po ang mga hanap buhay niyo? Magkupra, Ilan po ang mga anak niyo? 12. Ilan po ang mga nakatapos sa anak niyo po? Lahat. Ilan tayang iyong kalabaw? 2. Sa mga manok naman ilan? 30 piraso. Sinamahan po natin si Lolo Mario para ipatubog ang kanyang kalabaw. Ano po ang iyong mga pananim? Pinya, nyog, kalamansi. Ilan po ang iyong mga pananim? Ang pinya, 50,000. Anyog, 200 na puno. Ang iyong kalamansi po? Kalamansi, 50 puno. Ano pa ang ibang iyong mga pananim? Kamuti. So tatay, nakita namin ang mga alaga mo. May mga manok at meron kang kalabaw. Pinagkakakitaan mo din ba ito? Oo.
Ngayon, makikita natin ang mga tanim ni Lolo Mario na pinya, kalamansi at nyog. Sa mga pananim niyo po sa 200 na nyug, ilan po ang inyong kinikita? Sa pananim na nyog, ang kinikita ko sa loob ng 3 buwan, 15 mil. Sa pananim niyo naman po na pinya, ilan po ang inyong kinikita? Sa pinya naman, ang naging gastos ko, 180. Ang tinubo ko, 135,000. Ngayon po makikita po natin ang isang pinagkukunan ng hanap buhay ni Lolo Mario. Isa na dito ang pagkukupra. Tatay, napakaganda ng iyong taniman. Nakita namin kung gaano siya kaaliwalas at kung gaano siya kaakit-akit sa mata. So, pwede ba namin tayo malaman kung anong ginawa mo mga teknik? So, sa nyog tay, paano ang ginawa mo pagtatanim? Ginawa kong pagkatanim sa nyog, sa pantay, 10 metros. Sa tagilid, 8 metros. Ang style niya po parang kwadrado. Kwadrado. So, sa pinya tay, anong ginawa mong pagtatanim? Sa pinya naman, 12 pulgada ang agwat. Tapos gagamasan mo, pagkatapos magamasa, naabunuhan. So napakaganda tayo na talagang tanawin ng ano. So sa kalamansi po, ano naman po ginawa mong paraan? Sa kalamansi naman, 3 metro kwadrado. Tapos aabunuhan mo ng complete. So tay, kanina may sinabi ka pang mga ibang pananim tulad ng kamote. Sa kamote tay, anong paraan ang pwedeng gawin? Sa kamuti naman, pag naararo, pag tinanim mo ng kamuti, unahin mo yung ipot. Tapos tanim ng kamuti. So, ganun pala ang teknik tayo pag nagtatanim sa Oo. tagilid. Maraming salamat po. Sa 30 years po na pagtatanim niyo sa upland area, ano po ang mga na-encounter niyong problema? Tulad ng bagyo. Tapos sobrang init. Namamatay ang tinanim. Tapos ano pa? Pera na pambili ng abono. Pag ikaw ay hindi tumuloy, yung sipag at tiyaga mo, wala na. Kailangan ipagpatuloy mo yun. Paano mga panatiling produktibo at maayos ang upland area? Ang solusyon ko dyan, tuloy-tuloy ang pagtatanim mo para ikaw ay hindi malugi. So ano pa po ba ang ibang plano nyo sa upland area? Tatanim ako ng tulad ng saging, tulad ng paminta, yun yung malaking pira yan. Tapos yung hindi matataniman, tataniman ko na ng nyug uli. Dadagdagan ko yung tanim ko.